Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-aim, back ang yung online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik muna tayo ng FRBL kasi yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo last video, sunod-sunod na yung mga ano natin, yung mga OG battles natin, yung mga 12 years ago, 14 years ago na battle. Ngayon naman, jump muna tayo sa present kasi puro past yung ano natin yung mga nire-review natin. So balik tayo FRBL. It's Dragnil versus Scoopy. So, shoutout kay Momoring 3374. Di ko alam kung bakit na-request niya to. So, actually, nung na-request niya to, kaka-upload lang ng battle ng Dragnil versus Scoopy. So, di ko alam kung anong klaseng battle ang naganap dito kasi na-request agad siya ng ating viewers na si Momoring. So, shoutout sa'yo, Momoring. So, ayun. Huwag natin patagalin to. Umpisa na natin. Dragnil versus Scoopy. Game. RBL, let's go! Tangina, G, mga laban sa manginginom yung build! Ganyan yung build na mga hakot above. Pero saludo sa effort mo para magkaroon ng ganyang build na swak. Ang kaso lang, may magagawa ka kaya kapag bigla kitang sinaksak? Etong Bisaya, aabutin ay kilabot, walang hanggang saksak, gang tumilapon, karumal, dumalang inabot. Anong pakiramdam na kinukulam ka ng Tagalog? Ano, puro pangungupa lang ba? Pues ako ay ibahin. Kung nagiinit ka ngayon sa battle, tang ina mo, bading. Pero wag kang mag-alala, Gago. kasi ako isang malamig na youngstana. Kaya walang sinabi ang yung hit, sir, sa sobrang lamig ko para akong OFW na nasa freezer. Oportunistang mangmang na ang tingin sa Manila ay city of dreams. Well, you're a bitch. Ngayon, anong pakiramdam na yung tingin mong piece of cake na pamumuhay naging piece of shit, city of dreams? Well, ganyan talaga pag sa pamilya ay fighter. Kaso ang reality, yung tingin mong city of dreams ang nagbigay ng yung worst nightmare. Kung may utak ka lang sana, sa pamilya mo hindi ka na nagpakalayo. Kasi yung kinikita namin dito sa Manila, kulang pang shabu. Na kahit magsipag ka pa, walang bonus. Bagkus, sa'yo sa yung trabaho na ang kalakip matinding pagod. Kaya sobrang baba mo sa pagtingala mo sa minimum na sahod. Ayan ang bunga ng pagpapaniwala na sa Manila maraming pera. Ikaw naman, isang tanga. Di mo na malaya na nagpahila ka pababa na sa tingin mong makakalipad ka, ano? Purong katotohanan lang hanggang sa ikaw ay magtanda. Sige, takalan mo yung scoop ngayong hindi kita matansya, tang ina ka. Time? Walang banner para... Okay. Sabihin ko na. Si Scoopy, katunog niya si MP3. Di ko alam kung same tayo ng naging take doon. Pero sa tingin ko, yung performance or yung delivery na lang. Yung delivery ni Scoopy may pagka MP3. So shoutout kay MP3 and shoutout din kay Scoopy. So balik tayo sa writtens, balik tayo sa performance, balik tayo sa mismong sulat ni Scoopy. So parehas ko silang first time mapapanood. Si Dragnil first time ko siyang mapapanood. Si Scoopy naman first time ko siyang napanood. Marami pang kailangang i-improve si Scoopy, pero sa delivery, sa performance, okay na ako doon. Andun na yung pagiging agresibo, andun na yung
performance, andun na yung boses, 'di ba? Ano lang, sa sulat lang mismo, feeling ko marami pa siyang kailangang i-improve. So sa effective references, effective angles, punchline, maayos na setup, tapos sobrang worth it na punchline, ayun yung mga kailangan niya improve sa mga susunod na battle. Di ko naman masisisi, debut battle nila, pero ayun lang. Para sa akin, ayun yung kulang. So maayos yung performance, malinis. So pakinggan natin si Dragneel. Hey Dragneel, let's go! Yo! Parang Hindi mo daw yung sahod ko. Parang fairy tale parang si Natsu, Dragneel 'di ba? 'Di ba? Nanonood ba kayo ng fairy tale? Wak mo naman, baka yung buong sahod mo, tax ko pa lang. Wow. Yo! Di mo ako matatablan kahit na mga past battles mo personal sang palaging sigaw. Mas may tsansa ka pang maging masakit magsalita pag maraming singaw. Boss, ang tamlay nitong panoorin. Nice, ganda nun ha. Masakit magsalita. Maraming singaw. Ayos yun. Ayos na simile yun. Kung matatablan kahit na mga past battles mo personal sang palaging sigaw. Mas may tsansa ka pang maging masakit magsalita pag maraming singaw. Boss, ang tamlay nitong panoorin. Daig papagod na pagod. Walang kabuhay-buhay, no katamod ng baog. No wonder why di ka solid yun. Walang kabuhay-buhay. Ano ka? Tamod ng baog. Nice. Solid na linya yun. Dalawa na. Napagod. Walang kabuhay-buhay, no katamod ng baog. No wonder why di ka nagpapanalo. Pare nakakabagot. Ice coffee ba talaga to? Bakit nakakaantok? Ganun gumawa ng pakulo, may init at bangis ang pagkaayos. Hinalintulad na kita sa ice coffee, sakto magiging malamig siyang matatapos. At di ba namamaga ka ng kabate? Yung pala yun, ice coffee pala to. Okay. Hindi ko na ano eh. Panalo. Pare nakakabagot. Ice coffee ba talaga to? Bakit nakakaantok? Ganun gumawa ng pakulo, may init at bangis ang pagkaayos. Hinalintulad na kita sa ice coffee, sakto magiging malamig siyang matatapos. At di ba namamaga ka ng kabatel? Pero subukan mo yan sa akin, dito makakaisa. Baka round 1 pa lang tapos ka na pag sinikmuraan kita. Kasi sa dinami-dami ng pwede mo makasquare, aba bakit pa ako? Malalaman nilang ako'y hard puncher pag nagalit na sa'yo kasi magre-reference ako ng knockout na ang gamit kamao. Pero joke lang. Ganun naman talaga ang mga rapper, mayayabang madalas. At saka di ako nananapak sa battle. Mamaya pa paglabas. Pero real talk, wala akong ibang ma-angle na may sakto na paksa. Ang hirap mong sulatan, parang blackboard na basa. At saka, nanalo ka isang beses gamit mga linya mong pambuko. Solid yun ha. Hirap mong sulatan, parang blackboard na basa. Nice. Ayos yung mga simile niyan, yung mga pasundot-sundot ni Dragneel na simile. Ayos yun. Pero real talk, wala akong ibang ma-angle na may sakto na paksa. Ang hirap mong sulatan, parang blackboard na basa. At saka, nanalo ka isang beses gamit mga linya mong pambugok. Para kang tagatuli no? Tira mo pang support kasi mahina ka lang naman. Magkakapower ka lang pag natamaan ng lintik. Di mo ako masasaktan, sanay ako sa pagkapala ng dibdib. Kung naghahabol ka ng standing, talo ka kung ito'y pagandahan ng tindig. Pag nasa paklan kita, mananalo ka na kaso sa pahabaan ng idlip. Oo, literal. Pag nasaktong sa full brand, lakas na ito. Enough na yung one hit, parang Aldos na full stock. Sobrang solid pagka-hit, pagka mayroon na bato. Di mo na kailangan mag-addict, maglalakyang pangamo. Tong ina. Ayun. Malinaw. Yung sinasabi ko sa inyo na yun yung kulang kay Scoofy. 'Di ba? Yun yung kulang kay Scoofy. Yun yung kulang kay Scoofy. 'Di ba? So, if you remember, sabi ko doon, okay na yung performance ni Scoofy, andun na yung delivery, andun na yung aggressiveness, but the written itself, ang daming kulang eh. Kulang sa effective na effective reference, elements, punchlines, say makers, setup, 'di ba? Which is ayun yung yun naman yung nakita natin sa performance ni Dragneel. Ayos yung mga setup niya. Hindi mo akalain na susundot yung isang linya na haymaker pala yun or punchline pala yun. 'Di ba? Di mo alam eh. So, unpredictable si Dragneel sa pagkakataon na to. Sa unang round, ang dami niyang haymakers doon at marami ako nagustuhan ng mga similes doon. Yung walang kabuhay-buhay, katamod ng baog, hirap mong sulatan, parang basang pisara, ice coffee,
yung mga yun nameplay niya, diba? So ang dami niyang pinakitang quotables dito. So I think malinaw to kay Dragneel. Bigyan ko to ng bigyan ko ng 10 puntos si Dragneel dito. Malakas yun, tol. Hindi ko pwedeng i-disregard yung ganung performance. Sobrang linis pa. Sobrang tuloy-tuloy. Diba? So, 10 points doon. Kay Scoofy naman, marami pa siyang kulang dito. Pero, bigyan ko siya ng 8 dito. Or 8. Depende eh. Sige, bigyan ko ng 7 points si Scoofy dito. Kasi para sa akin, hindi pa ganoon ka kumukonekta talaga kay Dragneel yung mga suntok niya. So, that's a 10-7 in favor of Dragneel sa round 1. That's Scoofy, let's go! Tang ina mo, Bisaya! Alam ko namang pagtatanggol mo yung kinabibilangan mo. Kaso lang, ang MP3 no? Salamat pinamukha mo sa mga tao na ang pagiging Bisaya ay disorder. MP3 na MP3 yung performance Sa Manila, mga tulad mong Bisaya, panayawa, mga tao kumakain ng bayawak. Tapos sasabihin nyo kami mga Tagalog kumakain ng pagpag. Gago, labas kami doon. Kasi kayo ring mga Bisaya sa Maynila ang may kagagawan nun. Ang pagiging Bisaya ay isang malaking problema. Gogo. May kakaiba na meta. Sa sobrang Bisaya mo, nagsasapatos ka muna bago magmedyas. Kung ayaw nyong malait, huwag kayong ulol. Bagay na aking lilinawin. At kapag may nakita kayong unggoy, putang ina, huwag nyong iihawin. Kaya ako ay naparito para yung sumpa ng pagiging Bisaya ay tuluyan ng maputol. At malabo mo kung mapaamo kahit galing ka sa pamilya ng katulong. Nice. Ikaw at kinabibilangan mo ay pinuruhan MP3 na ng gusto. MP3. Kung Tagalog lang si Hitler, malamang ubos kayo. Tila salot sa lipunan. Kaya sa pagpatay, ako ay naudyok. Ito'y Pilipino, Holocaust, Bisaya na yung naging Hudyo. Pero huwag kang mag-alala. Kasi pagtapos ng battle natin, yung hate na sa akin. Pupurihin ka pa rin ng mga tropa mo. Na at least, bumatel ka sa FRBL nang walang kinatapakang tao. Na kesyo, ang galing mo pa rin tol. Bawi ka na lang next time. Eh kahit di naman nila naiintindihan. Ikaw naman sa hangin natatangay ka, kaya ayun. Habang naliligo sa ulan ng papuri, nakidlatan ka. Pero mayroong dahilan kung ba't ngayon malala ang iyong tinamo. Kung wala kang tinatapakang tao, pag-usapan natin yan sa round 3 tang ina mo. Ano ba na Dragneel? Okay. Same performance, same level of performance, same of aggression, same sa lahat. Round 1 and 2 ni Scoofy, siguro ano lang, mas hindi, halos same lang talaga eh, 'di ba? Ayoko naman sabihin na mas okay 'yon, pero sa tingin ko, feeling ko talaga same energy yung round 1 and 2 ni Scoofy. So, proceed tayo kay Dragneel. Let's go! Inuulam daw namin bayawak. Sinabi niya yon para lang pagtawanan. Sinabi mo din, di ba, na kinakain yung pagpag halata sa katawan. Sa sinapupunan pa lang, halatang tong si Scoofy, mataba talaga. Buti nanay mo, malaki puday, kasyang-kasya pa. Kaya nung lumabas ka, di man lang niya dama sa sobrang laki ng puki, kala mo si Scoofy niluwa ng sawa. Nakilala siya ng tatay mo bilang pokpok na price lower. Dun sa first meet up mismo, parang dun niya na-discover na yung puki ng nanay mo tamang sukat pare over kasya buong palad, kala mo maghugas ng rice cooker. O ano mali? Sabihin mong di totoo. Kasi kung ibang puki umuutot, sa mama nito umuubo. Oo, yung nanay mo. Pag napuntang Australia, malamang masama mata mo. Di malabong pag-uwi ng Pinas, yung puki may lamang kanggaro. Tapos yung lola mong amoy tulingan, balita ko may katangiang natatangi. Daig pa nun sa gym palagi. Kayang mag-lose weight kalahati. Yun pala sikreto niya kapag gabi ay nahahati. O yung lola mo talagang di pangkaraniwan. Bukod tanging manananggal na pantaas ang naiiwan. Taba-taba kasi. Pag nalipad yun nasa sayad. Naglalakbay lang yung paa, akala mo may alay lakad. So paano yun? Pag meron ng inaatake? Sisipa-sipa lang na para bang nangangarate. Pagkaganyan, di na kailangan na siya'y masunog sa dasal. Baka di na nga makauwi yung lola mo kapag nahulog sa kanal. Ang wiwit ng pamilya mo, kaya sa bahay ko walang tuloy. Imbis na tiles yung sahig nila kumunoy. Yung mga gantong itsura,
Malabo maging saksakan ng sipag. Putang ina, yung kwarto nyo daw amoy sampayan ng itag. Pataba ka, patanda ka ng patanda, patukmol ka ng patukmol. Pataba ka ng pataba, pabulol ka ng pabulol. Okay, sige, time mo na. Magdahilan ka na dyan para bago matalo, di ka gaanong mapahiya pag natalo sa bago. Hindi ko malaman kung sino yung katunog ni Dragnil, pero iniisip ko kanina pa eh. Isa lang yung pumapasok sa isip ko, pero feeling ko hindi naman eh. May pagkano eh, no? May pagka... Para sa akin para sa akin lang naman, hindi, tsaka ano naman, hindi naman sobrang kaparehas. Katunog lang, gestures, mga ganon. May pagka 6-threat eh, no? Hindi ko alam kung ganun yung napansin nyo. Pero dito ko lang naman sa round 2 ko, hindi, mali. Dito ko lang naman sa round 2 nakita at napansin yung estilo ni Dragnil na may pagkahawig kay 6-threat. Sa round 1 malinis naman eh. Malinis yun na parang purong estilo niya yun. Pero pagdating sa round 2, sa tingin ko sa delivery sa gesture, may pagka may pagka 6-threat. Diba? Then si Scoofy naman, katunog niya si MP3 talaga. Tapos ayun, round 2, actually malinaw pa rin naman to eh. Malinaw na kay Dragnil pa rin. Pero hindi ko ipa-perfect siguro. Kasi feeling ko may kulang dun sa round 2 ni Dragnil compare sa round 1 niya na kompletos recados. Pagdating sa round 2, bumaba ng konti. Ng konti lang naman. Then si Scoofy, same approach, same level, same performance, same energy. So, that's 19 to 14. 7-7 ang bibigay ko kay Scoofy. Then kay Dragnil naman is 10 and 9. So, 19 to 14. Dragnil first 2 rounds. Round 3 tayo. Lumbana at Scoofy, let's go! Yo, sa mga gwardiya na nandito, isang malaking saludo. Pero pwede ba mamaya pagkalabas nitong kalaban ko, pa-shotgun na yung ulo? Kasi laban MP3 mo na MP3, no? Nilait mo yung pagiging gwardiya niya. Oo, sinabi mo naman na marangal yun na trabaho. Keso sa dulo, hinatak mo lalo pa baba. Alam mo ba na kung wala ang security guard, marami nang nasa peligro? Yung utak mo gamunggo. At para ipaalala ko lang sa'yo na kung wala ang sikyo, matagal ka nang napahamak o na maalam sa mundo. Kasi ang security guard, nagbabantay ng 24 para sa pamilya merong mailapag. Tanging buhay nakataya para sa posibleng mga banta. At oo, karamihan sa kanila hindi nakapagtapos. At ikaw na tong nakapagtapos. Pero ito'y iyong pakitandaan. Kundi dahil sa kanila ang seguridad, wala kang digring hinahawakan. Real talk! Kaya manahimik ka dyan at wala kang karapatang magpangnaog. Walang sinabi yung sipag, diskarte, scholarship, tiyaga mo kapag yung school mo biglang pinasabog. Alam mo ba sa mga sinabi mo? Ang sarap mo panain. Mas buo pa yung loob ko maging security guard kaysa sa tulad mo na sumisibak ng puno ng saging. Tanginan nito, lakas man lait, broken farm ka nga. Sa sinabi mo, ikaw lang din matatamaan na nanapak ng iba itong natatapakan. Mag-success ka man sa buhay, lakang mabibida at kahit gwardya lamang yun, at least buo pamilya. Pag-rebat ka o hindi, kita na sa dalawang mata mo na kahit sabihin mong hindi mo yun kailangan, tanga kailangan mo yun, distracted ka lang. Sa bagay na yung pinangahawakan, napupunan ng panandali ang aliw yung tunay mong pangangailangan. Kaya uuwi ka sa inyo ng malungkot at hihikbi, kasi ang katotohanan ng masakit, sa hiling mong buong pamilya, ang Diyos na huminti. Na kahit magtagumpay ka sa ibang bansa man mapadpad, may kahilingan ka pa rin na di na matutupad. Aray. Low budget na MP3 eh. Yun yung nasa isip ko talaga habang nag-perform siya. Round 1 pa lang sabi ko, puta, katunog na niya si MP3 eh. Pero di ko muna reveal. Pero yun, all 3 rounds, pare-parehas ng approach para kay Scoofy. Marami siyang kulang. So, kailangan niyang improve yun. So, Scoofy, shoutout sa'yo. Pero sa tingin ko, marami ka pang kailangang improve. Most especially, the heaviness of your punchlines. The effectivity of setups going to punchline or going to haymakers. Diba? Tapos, siguro, yung switch ng bosses, ng
sa ganitong delivery tapos biglang aangat, mga ganon. So sa tingin ko yun yung kulang. So that's it. All 3 rounds, 7 points for Scoofy, 21 points. Then si Dragnil meron na siyang 19. Tingnan natin round 3 ni Dragnil. Dragnil, let's go! Pinadaanan sa kulit yung boses eh. Bobombahin niya daw yung school ko. Sige, bombahin mo yung UST. Yo! Alam mo ba sa mga past battles mo kung bakit ka nagcho-choke, kung bakit ka nabubulol at nagcho-choke ng matindi? Ang haba kasi ng leg mo, kaya yung tila nagmumukhang maiksi. Madalas ka pa makalimot ng linya. Gawa-gawa pa, tanga ka. Imbis na rekta sa kalaban, mga dala niyang kataga kung saan-saan napupunta, tas pag naghang magtataka. Kung saan-saan ba naman mapupunta, mawawala ka talaga. At saka sino naman yung mga binanggit mo kanina? Di ko kilala yon. Ano yon? Mga taong may galit ka tapos trip mong isama chong? Nirelate mo lang sa akin para dito ibabaon tapos kunyari pamilya ko sabay real talk, di ba ganon? Buti na lang, di ako nandadamay. Tong inang yan. Breakdown. Yun yung solid na breakdown. Patama yun sa lahat ng mga nagsasabi ng real talk sa battle. Ano yun? Mga taong may galit ka tapos trip mong isama chong? Nirelate mo lang sa akin para dito ibabaon tapos kunyari pamilya ko sabay real talk, di ba ganon? Buti na lang, di ako nandadamay. Sakto po, malinaw. Kaya yung girlfriend mong may utong na parang naputol na sitaw. Pare, iyo kadiri. Ang importante lang daw ay meron lang siyang mapisil na dede. 3 pulgada, at least daw yun ay mas masip-sip maigi kahit para na siyang sumusubo ng maliit na titik. Oo, bading siguro to. Is mga betlog ko kanan lang kung hindi. Pansinin nyo, nahihiya lang. Baka mamaya pag uwi mo, doon ka lang manghihinayang. Pero Scoofy, kahit bakla ka, tingin ng mga yan sa'yo, kadiri talaga. Kasalanan niya ng tito mo kasi nung bata ka, mahilig ka na sa pagsipsip at gamit mo kanyang daliri sa paa. So bakit ka dedemure? After mo sinipsip yung hilalaki niya, kala mo galing na pedicure. Kaya ayan na si Akla, nagpakatikas na sa looks. Gusto na yung walang kuko parang Adidas ng manok. At kaya ka nabubulol na parang nag-iba yung mga detalye ng ugat. Umiksi yung dila mo, kakapasipayer ng burat, kaya no need na brutalan. Pag yung kalaban pang abnoy tumula, baka pag nagagunbars ako dito, yung buong venue, mga moy pulbura. Kasi pag nangyari yun, matik tong si Scoofy, baon hilata. Mamamatay ka ng Tagalog na ang suot after barong Bisaya. Yo! Bloodway up! Mamamatay ka ng... May linya na gano'n si ano ah. Ka ng Tagalog na ang suot after barong Bisaya. Yo! May ganong linya si ano ah. Emar? Emar o Zendlook? Di ko alam kung sino yung may ganong linya, Emar or Zendlook. 'Di ba yung about dun sa barong Tagalog? 'Di ba? So I think Zendlook, may ganong linya si Zendlook. Hindi ko lang matandaan kung ano yung eksaktong linya. So ayun, all 3 rounds, Dragnil, no doubt about that battle or about this battle. Dominating para kay Dragnil. So, ayun. Bigyan natin ng strongest round ni Dragnil yung first round, I think. Pagdating sa 2 and 3, halos magkaparehas na yon. So, pero kanya pa rin eh. Actually, hindi na natin kailangan pahabain pa yung judgment dito, pero ayun, all 3, I think this judgment, no, yung all 3 rounds in favor of Dragnil, sobrang klaro. So yun, Dragnil for 1, 2 and 3. So that's 28 to 21. Laki ng agwat, di ba? Dragnil yun. Mas effective overall, mas effective, mas maayos yung setups, mas okay yung mga punchlines, say makers, lahat okay, lahat kumokonekta. So yun, Dragnil. Oh, Bloodway Rap Battle League! Ay, Hagay Stairs Boss Prado, 3-0 para kay Dragnil. Yan, malinaw naman, Dragnil talaga yon. So, judges. Sir, binoto ko si Dragnil all 3 rounds. Binoto ko si Dragnil all 3 rounds. Maganda naman yung piyesa ni Scoofy, kaso yung Bisaya angle masyadong dali. Yun, so Dragnil overall performance. All 3 rounds, binoto ko Dragnil. Mas marami siya lumalanting. Yun lang. Yes. 30. Diyan, binoto ko si Dragnil all 3 rounds. Magkaiba sila ng estilo eh, angles, tapos
punto, tapos yung isa creative tapos jokes. Yun. Mas maraming lumanding na punchline kay Dragnel. Kaya Yan, tama naman. Mas marami talagang punchline na tumatama kay si Dragnel kay Scoopy. Totoo naman yun. Real talk naman yun. So, yun. Shoutout, Momoring. Sana nagustuhan mo yung maikling review natin dito sa request mo. And para sa akin, dominating performance yun para kay Dragnel. Solid na, solid na performance as a debut dito sa FRBL. So, yun. Shoutout, Momoring. And kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.